Good day everyone, I am Julina Rindon from BSF 2B at ngayon tatalakayin natin ang Chapter 11 from Hong Kong and Macau. But before that, balikan muna natin ang mga mahalagang impormasyon ng Chapter 10, the first homecoming ng ating bayani sa bansang Pilipinas. So, ano nga ba ang mga dahilan kung bakit nagbalik si Rizal sa bansang Pilipinas? Una, dahil gusto niyang operahan ang kanyang ina na may sakit sa mata. Pangalawa, gusto niyang malaman kung ano ba ang naging epekto ng kanyang sulat na No Le Tangere sa mga kapwa Pilipino niya at sa mga Espanyol. Pangatlo, gusto niya ring malaman kung bakit nananatiling tahimik ang kanyang iniirog na si Leonor Rivera. So, magtungo na tayo sa Chapter 11. From Hong Kong and Macau in 1888. Trip to Hong Kong. Ang nakikita niyong larawan sa screen, ito yung tinatawag nilang Zafiro. Ito yung sinakyan ni Rizal patungong Hong Kong. Sa edad na 27 years old, si Rizal ay isang practical physician at kilala siya bilang a man of letters dahil alam naman natin na si Rizal ay mahilig talagang magsulat ng mga magaganda at mga pangit na pangyayari sa kanyang buhay. Si Rizal ay nagstay ng 6 months sa Philippines at napilitan siyang pumunta sa Hong Kong dahil mainit ang mga mata ng mga Espanyol sa kanya. Reason why Rizal did not get off the ship. Sa kanilang paglakbay patungong Hong Kong, ang Zafiro ay nag-stop over sa tinatawag nilang Amoy. Ito yung first stopover ng Zafiro. So, hindi siya bumaba dahil hindi maganda ang kanyang pakiramdam. Pangalawa ay umuulan ng mga panahong iyon. Pangatlo ay nabalitaan niya na ang lugar ay isang mabaho at madumi. So, February 8, 1888, Rizal stayed in Victoria Hotel. According to Rizal letter, Blumen Street, Hong Kong is a small but very clean city. So, pagdating ni Rizal sa Hong Kong, nanatili siya sa Victoria Hotel at inilarawan niya ang Hong Kong na isang maliit na lugar ngunit malinis. At pagdating niya sa Hong Kong ay sinalubong siya ng mga kapwa Pilipino at nina Jose Maria Basa, Balbino Mauricio, and Manuel Iriarte. Si Manuel Iriarte, siya ang anak ng alkalde ng Calamba. So, sa kanyang pananatili sa Hong Kong, natuklasan niya na may mga Pilipino na ipinatapon sa Marianas Island noong 1872. Ang mga Pilipinong ito dati sila ay mga mayayaman, may mga lupain at may mga malaking negosyo. Sila ay naging mahirap dahil dinakip sila ng mga Espanyol at ng mga praile at ipinatapon sa Marianas Island, kaya naghirap ang mga Pilipinong ito. Next is si Jose Sanz de Baranda, a Spaniard shadowed Rizal movement in Hong Kong. Si Jose Sanz de Baranda ay isang dating kalihim ng Gobernador General Tiero, siya ang naging anino ni Rizal sa kilusan ni Rizal sa Hong Kong. Pinaniniwalaan din na siya ay inatasan upang bantayan at sundan si Rizal sa Hong Kong. At yun lang po, maraming salamat at ipagpapatuloy na ng aking kasama ang visit to Macau.